Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito ay ating pag-uusapan itong naging performance ni Atisa Manalo dito sa katatapos lang na national costume para dito sa inaabangan na Miss Cosmo na ginanap sa Vietnam kagabi. So ating pag-uusapan mga kapolitika, ano ba yung mga naging highlight, ano ba yung naging preparation at yung overall production ng Miss Cosmo. At the same time, itong mga komento ng netizen dito sa ginanap na National Costume Competition. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So kagabi po is ginanap itong Miss Cosmo National Costume mga kapolitika, and overall is satisfied ako sa production, although hindi pa talaga nila mapapantayan ang Miss Universe when it comes to production, but knowing na ito ay hindi pa naman ito yung final night, para sa akin mga kapolitika ay masasabi ko na pwede na or okay na itong production ng Miss Cosmo. So how much more dito sa kanilang final coronation. So dito is medyo delay yung telecast ng Miss Cosmo kasi base doon sa mga nagko-comment online kasi nanood tayo ng live, and in fact dito nga sa Facebook is umabot ng almost 30k yung nanood, knowing na delay na yung kanilang live. At dito naman sa YouTube is umabot ng almost 48,000 yung nanood dito sa YouTube mga kapolitika. Talagang inabangan ng mga Pilipino at mga beauty pageant supporters itong pagsampa ni Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo at yung kanyang competition of course. So mga kapolitika, ang sinasabi doon bakit daw delay itong telecast ng Miss Cosmo ay dahil dito sa masamang panahon kasi merong bagyo. So understandable naman yun mga kapolitika, and knowing na this is the first time na ginanap itong Miss Cosmo, so overall is satisfied pa rin ako personally dito sa kanilang palabas. So dito kay Atisa Manalo is nakita talaga natin yung kanyang yung number one talaga na asset ni Atisa is itong kanyang face card. Okay, at actually ito nga rin ang napansin ng mga netizen base doon sa kanyang talagang pasabog na performance dito sa competition dito sa national costume. Although meron rin namang mga iba na nag-stand out dito sa national costume, but si Atisa Manalo talaga yung kanyang talagang nag-cheer at talagang naghiyawan itong mga Vietnamese kasi na-mention nga natin doon sa ating previous video na marami sa mga Vietnamese ay supporter dito kay Atisa Manalo, although meron rin silang kanilang mga pambato. Okay, so dito ang sinasabi ng mga netizen, according naman dito sa mga komento ng mga netizen mga kapolitika, ay marami ang nainip dito sa paghihintay, but I think is worth it. Okay, at talagang nag-trending at pinag-usapan itong si Atisa dito sa kanyang naging performance. So ito palang naging costume ni Atisa Manalo dito sa preliminary round ay inspired ito doon sa palabas dati na si Jezebel. So ang sinasabi ng mga netizen, actually meron pang nag-comment ng sinasabi nila ay mas okay pa daw na itong si Atisa ang pinadala doon sa Miss Universe kasi medyo maganda siya kung ikukumpara dito kay Chelsea, although magkaiba naman sila ng strength mga kapolitika, but dito talaga is makikita natin na yung stage presence ni Atisa is kakaiba talaga. Okay, kung kaya marami nga ang mga Vietnamese na hanga sa kanya kasi kung ikumpara mo sa kanilang mga pambato ay talagang bawing-bawi itong si Atisa Manalo. So dito sa nakita natin is talagang meron kasing itong butuhan, itong stage 1 is tapos na at nanalo po doon top 1 itong si Atisa. At the same time, meron pang stage 2, so iba pala ang qualifications dito sa Miss Cosmo. So meron pang butuhan dito sa stage 2 at the same time dito sa stage 3 hanggang stage 3 po yung butuhan. At base dito sa mga early pick ng mga vlogger at mga netizen, ang nanguna talaga mga kapolitika daw, ang sinasabi nila is si Atisa at yung maging karibal niya is itong si Colombia, itong si Peru, si Thailand at si Greece. So ito yung base dito sa mga early favorite daw, but then again is hindi naman tayo dito nagsiset up. Ito lang yung mga sinasabi ng ibang mga netizen. Okay, at yung maiko-comment ko rin dito sa Miss Cosmo ay kasi parang culturistic itong dating ng Miss Cosmo. Siguro is mag-hire sila ng mga English people na mag-host dito, especially dito sa kanilang mga intro, most especially na hindi naman lahat ng mga nanonood dito sa kanila ay marunong ng kanilang mga lingwahe.
Okay, at iba nga rin yung kailang mga pronunciation. Talagang tatalunin ng mga Pinoy when it comes sa mga sa mga Inglesan ay talagang tatalunin ng mga Pinoy itong so far yun ang aking observation mga kapolitika dito sa naging overall production ng Miss Cosmo. And again, national costume pa lang naman ito, kumbaga preliminary round pa lang ito, so meron pang mga susunod yan kasi until October 5 yung magiging competition dito, at sa October 5 is kikilalanin na po at talagang kukoronahan na kung sino nga ba talaga ang pinaka-deserve dito sa kauna-unahang Miss Cosmo International. Okay? So ako personally, kung ako yung tatanungin kung satisfied ba tayo dito sa naging performance ni Atisa, mga kapolitika, very satisfied po tayo at 100% talagang 10/10 yung maging score natin. Okay? So kayo, ano ang inyong masasabi dito at ano ang inyong maging rating dito sa ipinakitang performance at yung national costume ni Atisa Manalo? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue.